Siya si Charina Relativo, 27 years old, tubong barangay Bula sa Argao, Cebu, ang nakatakda na sanang umalis patungong Hong Kong bilang isang OFW para sa pangarap nitong matulungan at mabigyan ng bahay ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kasamaan palad, ang pangarap na ito ni Charina ay naglaho dahil sa pagnakaw ng kanyang buhay. Ayon sa balita, natagpuan umano itong walang saplot, sunog ang mukha at may sakal sa liig na naging sanhi ng kanyang pagkamatay, at patuloy pa ring inalam ng kapulisan kung ginahasa ang biktima. There is no evidence to show it, no? Very vital is the release of the report of the crime lab. The official report, of course, what their observation and findings on rape, whether or not. So we're still waiting for the result. We're still waiting, sir. Ang itinuturong suspect ay ang kaibigan ng kalibin partner ni Charina. Dahil ani sa salaysay ng kaibigan ng suspect na itago natin sa pangalang Anton, noong araw umanong natagpuan ang patay na katawan ni Charina, Agosto 2024 sa Sitio Laguna, Barangay Bulacau, Cebu City, niyaya umano siya ni Darren na makipag-inuman dahil sa meron niya itong malaking problema. 2 beses umano itong pabalik-balik sa kanyang bahay para yayain siyang makipag-inuman. Kaya't sumama umano siya sa bahay ni Darren. Sa salaysay ni Anton, habang umano nag-inuman sila ni Darren, ka-video call umano nito ang live-in partner ni Charina at bigla umanong inabot sa kanya ang cellphone. Dahil sa pinakausapan umano siya, nakatukin ang kwarto ni Charina. Kaya't pumunta umano siya at kinatok ang kwarto, pero walang sumagot. Kaya't inutusan umano siya ng live-in partner ni Charina na buksan ang pintuan. Kaya't binuksan umano ito ni Anton at nagtaka pa siya dahil meron umano siyang nakita na manikin sa loob ng kwarto nila ni Charina. Ngunit nang lapitan daw niya ito, nagulat umano siya dahil ang nakahandusay sa sahig ay ang bangkay ni Charina na walang damit at walang salawal. Kaya't tumakbo umano ito si Anton palabas para manghingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sa salaysay pa ni Anton, nung umanong niyaya siya ni Darren na makipag-inuman, napansin umano niya si Darren na kinuna ng litrato ang gate kung saan nakatira si Charina. Nakita rin daw ni Anton na may mga pasa sa braso at liig si Charina na nagpapahiwatig na ito'y lumaban. Sir, nang laban ba niya ang victim, sir, at the time? Allegedly ng laban. That is why it resulted to the instantaneous death because she was exerted efforts to make her silent. Ayon sa latest na balita ngayon, nahuli na ng kapulisan si Darren Choi Sumusot. Kasalukuyan na itong nakakulong at napag-alaman na dati rin pala itong nakulong dahil sa sexual assault. Kaya't nanawagan ngayon ang pamilya ng biktima, kaibigan, kamag-anak kay Senator Raffy Tulfo at sa iba pang mga senador na ibalik ang death penalty para sa mga kriminal na katulad ni Darren Choi Sumusot dahil hindi umano sapat ang ikulong lamang ang taong pumatay sa kanilang mahal sa buhay. Sa post ng ilang kaanak, kung ano ang ginawa niya sa biktima, buhay ang kinuha niya, so dapat buhay din ang kapalit. Dapat sana ibalik na ang parusang death penalty gaya ng bitay, silya elektrika o firing squad na para naman sa mga kriminal na yan may takot sa batas ng pangtao. Dapat yan patayin. Buhay ang kinuha niya. Dapat magbayad din siya ng buhay. Maraming pangarap ang kaibigan ko. Gusto niya patayuan ng bahay ang mga magulang niya. Kaya siya ulit pag-abroad. Sana naman maibalik ang death penalty para magkaroon ng disiplina yung mga taong walang takot pumatay. Ani pa sa isang komento, wala nang kaayusan ang Pilipinas. Hanggat di ibalik ang death penalty, mas marami ngayon ang namamatay na mga inosente sa kamay ng mga kriminal. Nagkalat ang social media. Kahit di ka manood ng balita sa TV, may YouTube at Facebook naman. Madami na ring CCTV sa Pilipinas na halos araw-araw napapanood may pamilyang umiiyak dahil sa pinatay, ginahasa ang mga inosenteng babae at bata. Hanggat walang death penalty, huwag nyo na asahan na ayos pa ang Pilipinas. Lalo na sa panahon ngayon na talamak ang droga. Open na ang lahat. Kaya't naipapayo ko sa mga magulang, lalo na sa mga may mga anak na babae, bantayan nyo ang mga anak nyo, di na maayos ang bansang Pilipinas ngayon. Kung ikaw ang tatanungin, kabayan, bilang isang ina o mamamayang Pilipino, payag ka bang ibalik ang death penalty dito sa ating bansa?
Oo, walang sinumang tao ang may karapatan sumira o pumatay sa buhay ng iba. Ang Diyos lamang ang mayroong karapatan. Pero para sa mga taong kriminal na basta na lamang pumatay ng mga inosente, ay nararapat lamang ito sa kanila. Pakikomento ang iyong sariling pananaw at saloobin. At narito ang latest update ngayon patungkol sa isa nating kababayan na walang awang pinaslang ng kriminal. Well, it is always his, what we call this, the practice of the living partner of the victim to call him to awake during duty time na. So, kinakatong niya doon at sinasabi na duty na. Di po ka sa Bisaya pa. Oh, mauna po ang tabo. Then, nung nakapasok daw siya, bagong ligo, he was tinted, no? According to him, no? Like he was drunk or like he's under the influence of illegal substance baka hindi or unsa? Wala namang na-resume na gano'n. Pero the fact that he did it, he's answerable of the crime he committed. Oh, okay. Darren, ang iyang ngalan. Ganun? Yes, sir. Okay, Darren, would you like to give your statement? Mumuhatag kasi mo statement, Darren? Okay. He refused to give statement unless he has a lawyer to assist him. Okay. Sir, nang laban ba niya ang victim, sir? At the time? Allegedly ng laban. That is why it resulted to the instantaneous death because he was exerted efforts to make her silent. Si Sir, atong balkon, di pa tama kayo nag-rape ang victim. For now. For now. There is no evidence to show it, no? Very vital is the release of the report of the crime lab. The official report, of course, what their observation and findings on rape, whether or not there was a rape or not. So we're still waiting for the result. We start waiting, sir. Okay, For ganun sa ilang kaso? I will leave that to the Chief of Police of District 7, but my instructions as soon as possible, as long as the document and other pieces of evidence were already on place, file it immediately and closely supervise. Even myself, I will closely supervise the proceedings in order to ensure that no lapses or what we call this mistake in our legal offensive. Murder ang case. We will try to file more there, but it depends, of course, the prosecutor on how he appreciate it. Okay. That is the facts. Sir, aside from that, sir, napailain niya ang kaso, sir? Yes, he was charged also for violation of Republic Act 10591, which is the comprehensive firearm law for having it, but still subject for verification to the RCSO that he did not have a license at all. For clarification, sir, there was an intent to kill, sir. It's not na accidentally niyang nabuhat, sir. Probably the purpose is lascivious, the intent, but it was only developed into, based on the narration. I do not quote more than and over and above, but based on the narration, because of lascivious act or desire, and it resulted to the death of the victim. Kuha na ito lubago ng katong living partner, kuha na siya, free na siya, be any possible. There is no evidence that will point with his participation, sir.